hindi pa ho tayo titigil dito hanggat hindi pa ho ito natutuldukan at naniniwala po kami na kahit 5 o 6 yung abogado na dinadala nung Ruiz Couple, meron pong pupuntahan po ito. Rest assured, Mr. President. Mga ka-BBM, sa wakas haharap na sa Senado itong si alias Dodong na naging tauhan din ng pamilya Ruiz. Si alias Dodong ay isa sa mga magbibigay ng salaysay at patunay sa ginawang pang-aabuso ng pamilya Ruiz sa kanilang kasambahay na si Nanay LB. Sa sinumpaang salaysay ni alias Dodong, nakikita niya lahat ang mga ginagawang pagmamaltrato ng kanyang amo na si Franz Ruiz, pero nananahimik lang ito dahil na rin sa takot at pagbabanta sa kanyang buhay. Ang nakakagulat pa dito mga ka-BBM, pinagawa si alias Dodong ng kanyang amo ng isang sinumpang salaysay para gumawa ng kwento at kasinungalingan na ipapahayag niya sa Senado sa araw ng pagdinig. Pero kalaunan ay bumaligtad na rin itong si Dodong at handa na siyang ilabas ang katotohanan. Samantala, nagtrending din sa social media ang pagbibitiw ng abogado ni Nanay LB na si Attorney Gambol. Dahil dito samot-saring komento at reaksyon ng ating mga kababayan ang kumakalat ngayon sa social media kung saan ay baka daw binayaran o tinakot si Attorney Gambol ng kampo ni Franz Ruiz ang amo ni Nanay LB. Pero paliwanag ni Attorney Gambol, walang pwedeng bumili sa akin dahil hindi ako kayang bilhin. Hindi rin ako pwedeng takutin. Kasi unang-una, Batanggenyo ako. Hindi rin pwede akong bantaan kasi hindi obra sa akin yun. Talagang ang dahilan ko lang ay masyado akong na-frustrate, na-disappoint, na-dismaya sa aking nasaksihan na hindi ko inaasahan na gano'n. ano kaya ang nasaksihan ni Attorney Gambol kung saan ay kanya daw itong labis na ikinadismaya? Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Dapat makakulong at nang maparusahan naman ang ginawa nila kay LB na hindi lang binulagan ang dalawang mata pero minaltrato pa at puro pasa at puro piklat at belat ang katawan. At ikinulong pa pamula ayon kay LB 2021 hanggang June 28, 2023 sa Batangas City na rescue. Gano'ng kalakas ang kaso po? Definitely napakalakas kasi kita-kita sa physical appearance ng ni LB na talaga namang minaltrato, binulaga pa. Yun ang nakakalungkot na hindi makataong ginawa sa kanya ng kanyang mga amo sa Mamburao, Occidental Mindoro. Paano pag sabihin, attorney, na ano yan, nag-invento lang kasi nagnakaw yan sa amin? Kung nagnakaw yan, edi dapat dinala nila sa piskalya o sa pulisya at kinasuhan. Hindi binulagan, hindi pinahirapan at pinaltrato at hindi ikinulong ng napakahabang panahon. Sa may sir, matibay yung ebidensya nyo? Napakatibay kasi buhay na buhay pa si LB at pati yung kanyang physical appearance ay nagpapatunay na siya ay biktima ng pagmamaltrato at pagmamaltratong physical at lahat na kasi puro peklat ng katawan. At ang kaso ngayon ay nakasampa na sa piskalya ng Batangas City. Attorney, maraming nagdududa na baka daw nabili ka na ng kalaban o kabilang side, nabigyan ka ng pera. Anong masasabi niyo doon? Ay walang pwedeng bumili sa akin dahil hindi ako kayang bilhin. Hindi rin ako pwedeng takutin. Kasi unang-una, Batanggenyo ako. Hindi rin pwede akong bantaan kasi hindi obra sa akin yun. Talagang ang dahilan ko lang ay masyado akong na-frustrate, na-disappoint, na-dismaya sa aking nasaksihan na hindi ko inaasahan na gano'n. Kayo lahat, sir, attorney, simula wala kayong siningil kina LB, no? Ay, kahit 5, ako pa nga abonado, pakain ko pa sila pagkasama ko, basta sa sundo ko sila, wala. Okay, sir. Abonado pa ako. So, ano yung paki-describe, sir? Ano yung dahilan? Kasi personal na yun sa akin, masyado akong stress, ilang gabi akong hindi nakakatulog dahil sa nasaksihan ko, dahil ang ganda-ganda ng usapan, at pinihigit din sa lahat, yung tiyuhin nila, ay hindi nila bumitaw na para tulungan sila dahil hindi rin gusto yung ginawa nila. Paano ba
ba kayo, sir, nakuha? Paano kayo naging abogado ni LB? Actually, ang tumawag talaga sa akin ay yung tiyuhin na si Tony Vergara. Dahil sinasabi niya sa akin na nung marescue daw si LB, nagpunta sa pulis, pinagturo-turuan, dinala sa NBI, nagawa ng affidavit, so walang nangyari. So nung itinawag sa akin, dahil ganun nga sinabi, so pinag-aralan ko, then idiniretso ko ng filing sa Fiscal's Office. Wala namang problema. Nung una, magkakasama yung magkakapatid, wala akong napansin hindi maganda. 2 linggo pagkatapos may file, ganun pa din, walang nangyari, walang masamang nangyari. Pero nung nagkaroon ng problema, nung pati yung tiyuhin, hindi na sinasagot ng kapatid ni LB. So, isang kapatid lang yung naging problema, sir? Oh, yung isa din, yun din. At saka, yun lang sinasabi ni Tony na yun ang problema. At sa tingin ko siya nga ang problema kasi yun din ang naging dahilan siguro kung bakit ako bumitaw na. Pero pinag-isipan nyo talaga, sir, ito, no? Matagal kong pinag-isipan. 3 gab pa mula nung masaksihan ko. Katunayan, nag-decide ako, Martes na yata na talagang dapat bumitaw na ako dahil hindi ko inaasahan yung nasaksihan kong hindi magandang pangyayari. Pero masakit din sa loob nyo yung pag-decide. Definitely, masakit sa akin dahil talagang bukal sa kalooban ko nung hinawakan ko kaso na tulungan si LB na makamit ang hustisya at katarungan dahil yun ang sinasabi niya simula't simula. Pero mukhang nabago nung bandang huli. Ngayon, sir, baka may mga nag-iisip ng mga tao. Anong gusto niyo sabihin sa mga tao? Baka sabihin, bakit mo iniwan sa gitna ng laban? Hindi ko siya iniwan. Siyempre, lahat tayo dapat masaya tayo sa pagtulong, pero kung hindi na masaya tayo sa pagtulong, dahil sa ang ating tinutulungan mukhang may ibang agenda, ay talagang dapat tayong bumitaw para naman sa ating self-respect at magkaroon tayo ng peace of mind. Kasi talaga namang ginawa kong lahat at least si LB ngayon ay nalaman na ng buong mundo sa tulong mo na kung ano nangyari sa kanya na dapat talagang mabigyan ng katarungan at justisya. So si LB ay hindi naman naging problema sa inyo, yung kapatid lang? Parang gano'n naman, parang gano'n. Kasi si LB nga, unang-una bulag, mukha lang misguided dahil kontrolado nga nung isang kapatid. Sir, so paano yan, sir? Sino hahawak na ng kaso ngayon? At least nadudo naman si Attorney Olive at saka marami naman tutulong dyan kasi suportado naman siya ng mga senador at ako naman ay ginawa ko nang dapat kong gawin. Hindi ko nga lang inaasahan yung nangyaring nasaksihan ko na hindi ko matanggap na kung bakit gano'n. Anong gusto niyo sabihin ngayon kay LB, sir? Hopefully si LB ay dapat mag-isip siya, huwag siyang pabigla-bigla at isipin niya yung lahat niyang kapatid ay kapatid niya yan, lahat niyang kamag-anak ay kadugo niyan at kamag-anak niya. Wala siya dapat kakampihan at mukhang huwag siyang magpadikta. Kayo pa rin ay tutulong pa rin din naman kayo, no? Basta yung magagawa ko pero hindi na ako kagaya ng dati. Hanggang nyo pa rin talaga. Talagang hangad ko na mabigyan ng hustisya at makulong dapat makulong sa ginawa nila kay LB na binulag lahat. Kawawa naman talaga. At sana marami naman tutulong dyan kasi kilala na si LB. Hindi naman, at least ako, ang konsuelo ko ay kinalaman na ng buong mundo kasaysayan ni LB kung ano ang ginawa sa kanya ng kanyang amo at gano'n ka grabe ang pinagdaanan niya, ang hirap ng katawan. Sinasabi nga po ni Nanay LB na 2017 siya nagtrabaho at napagbintangan yata siya, correct me if I'm wrong, attorney, na siya ay napagbintangan nagnakaw ng pera Trello 2020? Opo, 2020 daw po at doon na nagsimula ang kalbaryo ng buhay niya. Kasi sabi nga ho ni LB, paano ako makakapagnakaw? Hindi naman ako nakakalabas ng bahay. And at the same time, kinalkal yung gamit niya nung sinasabi nagnakaw siya. Kaya simula ho noon, doon na naging kalbaryo ang buhay niya na lagi siyang sinasaktan hanggang mabulag na nga siya. At kung makikita po niyo si LB, ay maaawa kayo dahil ang katawan niya ay tadtad ng peklat. Pati tayo nga ay pingkot at yung dalawang mata nga po ay bulag. Okay. So ibig sabihin, attorney, from 2017 up to 2020, maganda pa yung pakitungo sa kanya? Okay daw naman po. Sabi ni LB, okay daw naman po. Pero hindi, simula ho 2017 na siya magtrabaho, hindi daw siya pinapasweldo hanggang sa ma-rescue siya sa Batangas City noong June 28, 2023.
Ay, bakit daw po kaya hindi siya pinapasweldo? Ay mukhang kasi apat na hong dating katulong o nagtrabaho din kina Ruiz ang nakausap ko. Oo. At ang katunayan ng isa ho ay nagbigay na ng salaysay. Na talagang hindi, yung isa ho nagbigay ng salaysay ay 2021 hanggang 22 siya nagtrabaho or more or less 2.5 years. Hindi rin siya pinasweldo at ang Naku. ginagawa daw sa kanya ay parang pinapabali lang. Then yung isang nakausap ko din na taga-diyan din sa Mamburao, itong nagawa ng salaysay, nasaksihan niya kung paano adyakan, suntukin, ihumpok ang ulo ni LB, at saka kung saan bagay po ng mga Ruiz, ay nasaksihan po nung nagbigay ng salaysay at katunayan pati na sumusuko na daw po ng dugo. Yung namang isa po, 2 buwan lang na nagtrabaho doon kina Ruiz, na nakita naman niya na minamartilyo at pinapakain ng sinig pati private parts. Oo. Pero hindi rin siya pinasweldo. Then may isa pa din akong nakausap na magbibigay ng testimonya na ngayon lang pamula February yata hanggang April na nasaksihan din kung paano saktan at bugbugin at kung anong gawin kay LB niya. Pero hindi pa ko yung nakausap ko na siya na positively magagawa at magte-testify siya. So, ganun din, hindi rin siya pinasweldo. Opo. Ito pong mga naunang kasambahay ay nakaalis. Bakit po si Nanay LV ay hindi po nakaalis sa kabila na siya binubugbog na dyan at hindi pinapasweldo? Kasi po yung isang nagbigay ng salaysay lalaki. Okay. Lalaki. Pwedeng lumaban. At hindi ko siya nagpaalam. Tumakas siya kasi Okay. pinagbintangan din siya, nagnakaw ng parang ulo ba ng baka o basta baka. Oo. Tungkol sa baka, pinagbintangan siya ding nagnakaw. So mukhang yun na ho ang style na para wag pasweldohin, magbibintangan, magnanakaw. Yun naman talaga doon ho vulnerable at napaka-prone ng mga kasambahay. Kaya nga dapat pong amendahan na yung kasambahay law kasi pag ang kasambahay nagnakaw, ang charge agad sa kanya ay Qualified theft, oo. which is 2 degrees higher Oo. than the ordinary. Samantalang kung ang landlord or employer or amo ay siyang nagmaltrato kagaya dito, ay wala naman hong ganun eh. Kaya napaka hindi ho parehas ng batas. Pag ang kakatulong ay nagnakaw, qualified din Qualified pagkat theft, is oo. 2 degrees higher. Samantalang ang amo, pagbibintangan lang, nagnakaw. So wala na. Oh, ibig sabihin, attorney, kung totoo na nagnakaw itong si Nanay LV, may record po ba sa pulis o kaya sa barangay na siya nagnakaw? Yun nga pong wala. Kasi kung totoo, kung lahat ng amo Oo. or employer, kung talagang nagnakaw ang empleyado o kasambahay man, ay ang timano ka dadalhin sa pulis o piskalya dahil unang-una nga, mataas ng qualified theft kagad ang charge eh. Oo. Pero dito sa kaso ni LB, wala. So, hindi ko kasi sa akin lahat ng mukhang may pattern na yung kanyang amo dati na hindi pinapasweldo at pinamaltrato. Kumbaga, qualified theft, pinagkakatiwalaan siya, and yet ninakawan pa niya. Ay, hindi nga pero ang problema nga doon, wala namang Walang record. silang pangkaso. Walang Oo. record sa Oo. pulis. Oo. Kasi kung totoo tayo bilang tao, Oo. kung tayo matino at tayo ninakawan, at imanong kung dadali natin sa pulis o sa piskalya. Correct. Dahil nga, unang-una nga, ang charge agad sa kasambahay ay qualified theft. So kasi kaya nga nakakaawa yung mga katulong mga kasambahay. Oo. Kasi tingnan niyo, sila alam na naman natin siguro 50% ng mga pamilya sa Pilipinas ay may kasambahay. At alam natin na overwork. Dahil sobra-sobra sa oras, din ang mga minsan, ang pinapakain lang yung mga tira-tira. Di ba? Oo. Kawawa kayo, pero ito mga tao din. Di ba? Opo. Magkano po yung pinapangako na sweldo dapat ni Nanay LV? Ano po? Magkano po dapat ang sweldo ni Nanay LV doon kina Ruiz? Ayun, so kanila, ang usapan daw ay 5,000. Oo. Pero wala naman ng sweldo. Yung isang naggawa ng affidavit, sa laysay na, ay ang usapan nila ay 8,000 monthly. Ay, mas Pero malaki. wala naman nung ibinigay. Oo. Kung sakali po ba ito yung makukuha pa ni Nanay LV yung taon ng kanyang pinagtrabaho doon sa pamilya Ruiz? Ayun po, kasi ang sunod kong step, kasi medyo napaka-busy ko din, saka ipinangako ko doon sa isang 2.5 years na nagtrabaho, na pag nakaluwag, sasamahan ko siya sa National Labor Relations Commission sa Kalamba para mag-file ng money claims. At siyempre yung damages. At tutulungan nyo rin? Opo. Nasaan po si Nanay LV ngayon? Ay, nasa Batangas pero kasi nag-survey for security reason, hindi namin pinapagbit kung saan siya. Correct. At katunayan, pag may interview o sa media, ay hindi doon sa bahay niya o siya pinapa-interview. Kasi, kung
kung nagawa ho ng mga ng kanyang amo dati, yung ginawa sa kanya na utay-utay na binulag hanggang matuluyan ng mabulag, ay makakagawa pa din ho yun ng ibang mabibigat na krimen. Correct. May posibilidad ba, attorney, na itong pamilyang ito, yung dati niyang amo, ay makipag-usap at makipagkasundo kay LV? Ay hindi ko, yan yung bagay na hindi ko naman saklaw. Oo. Kasi ako, ang aking tulong kay LB, ay siyempre sila ang yung aspetong legal. Kung mga ganyan ho kasing kuwan, hindi ko na ho sakupian. Nasa kanya na yun, Dahil unang-una nga ho, ang pagkakasabi sa akin ng mga ni LB at ng mga kamag-anak ay kailangan hustisa. Kasi sobra-sobra naman ho ang ginawa kay LB binulag. Si Dodong ay tumatayong testigo sa mga pang-aabuso at pagmamaltrato ng employers ni LV sa Mamburao, Occidental Mindoro na sina Franz at Pablo Ruiz. Bago na pabalitang nasabing insidente kay Dodong, ilang gabi na pala na may umaaligid sa bahay ng kanyang kasulukuyang employers at nagtatanong sa mga residente ng bayan ng Paluan, Occidental Mindoro, kung saan siya nakatira. Tinakasan ni Dodong ang pamilya Ruiz dahil na rin sa takot na malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Ganun pa man, handang tumistigo si Dodong para patotohanan ang mga bintang ni LV at sa katunayan ay nagsumiti na siya ng sinumpaang salaysay sa piskalya kung saan nakasampa ang kaso laban sa mag-asawang Ruiz. Ginoong Pangulo, aking napag-alaman na kaninang madaling araw ay nasecure na si Dodong at ngayon ay nasa pangangalaga ng CIDG Regional Headquarters sa Calapan, Mindoro Oriental. Ito ngayon, you can just imagine the sequence of events. Kung gaano kaabusado yung mga amo. Ewan ko kung amo ba is a Tagalog term, Mr. President? Amo, yes. Is a Visayan term for us. Amo din. Amo. Yes. Yung amo nung katulong na binulag, if you were able to hear the testimonies that were delivered during the committee hearing of Senator Tolentino, grabe, sobra-sobra yung pang-abuso. Tapos ngayon, nakasecure tayo ng isang witness na makatulong para mapanagot ang may sala. Ngayon, yung witness na isang trabahante rin nila, ay ngayon ay Understood. inatim pa na Understood. patayin kagabi. It was not really an attempt, but it was a frustrated murder ang nangyari kagabi. Mabuti na nakatakbo at mabuti naman at mabilis nakatawag kay Senator Tolentino at natulungan rin natin na maikunik sa CIDG. Because you can just imagine, request yung ordinaryong tao lang ito, nag-request na huwag nyo kaming i-refer sa local police dahil mayaman yan at very influential dito sa lugar namin yung mga suspect. Please, sa CIDG nyo kami ipa-refer. So, we are very much dismayed, Mr. President, being the chairman of Public Order and Dangerous Drugs. Pag ganun ang reaksyon ng isang ordinaryong mamamayan na nagiging biktima ng karahasan, na ayaw magtiwala sa local police dahil influential yung mga suspect, ay siguro isa lang yan, Mr. President, pero ang dami pa siguro sa buong Pilipinas na nag-experience ng ganun injustice na kanilang dinaranas ngayon. So I hope that, Mr. President, Senator Tolentino will act swiftly on this case and he should call another hearing para mabigyan ng lesson itong mga suspect na ito, Mr. President. Dahil sobra na talaga. I thank the good gentleman from San Juan for reiterating again the need to act expeditiously in order to seek justice, attain justice for Manang LB Vergara. Rest assured, Mr. President, that your Committee on Justice and Human Rights will be doing everything. In fact, last night, for the record, Mr. President, I, together with Senator De La Rosa, were the ones who collaborated with the Regional Police Director of Mimaropa at around 10:30 p.m. last night, Mr. President. General Joel Doria assured us that alias Dodong will be secured. Senator De La Rosa contacted the CIDG to ensure likewise that
alias Dodong will be brought to safety within the premises of CIDG in Calapan. So at around 3 a.m., Mr. President, nilipat nga si alias Dodong sa Calapan. Hindi pa ho siguro ito ang huling kabanata, and we are moving forward to have even Manang LV Vergara be placed under the Witness Protection Program. Your committee has already provided, together with Senators Padilla and Estrada, medical services for Manang LV, who was blinded both eyes. Your committee has likewise provided free legal services for Manang LV Vergara. Hindi pa ho tayo titigil dito hanggat hindi pa ho ito natutuldukan, at naniniwala po kami na kahit 5 o 6 yung abogado na dinadala nung Ruiz couple, meron pong pupuntahan po ito. Rest assured, Mr. President, that we will still conduct another hearing, and with the assistance of Senator De La Rosa, Senator Padilla, Senator Estrada, and even Senator Tulfo before, during the first hearing. I think this will not just be highlighted, but justice will be served, Mr. President.